Alas 6 ng umaga, araw ng Pasko, kumatok si Aling Remedio sa pinto ng kanyang manugang, walang sumasagot. Nang buksan niya ang pinto, mayos na nakatupi ang kumot sa kama, ay ang pinto ng aparador ay bukas na walang laman. Tumakbo siya, papunta sa kusina. Ang kusina na dapat sana ipuno kapakain para sa 22 tao ay malami tahimik sa ilalim ng ilaw kang fluorescent lamp. Isang maliit na papel lamang ang nakapatong sa mesa. Wala po ako sa bahay ngayon. Maligayang Pasko po sa inyo. 3 oras na lang bago dumating ang mga kamaanak. Ano kaya ang nangyari? Bago tayo magsimula, kung maaari po ay pindutin ninyo ang libreng subscribe button at i-like ang video na ito. Maiwan din po kayo ng komento kung saan kayo nanonood para may padala ko ang aking taos-pusong panalangin para sa inyong tagumpay. Sige, simulan na natin. Nang una naming napadesisyonan na tumira, kasama ang biyenan ko, sa totoo lang, hindi ako natakot. 5 taon na kaming kasal. Si Nanay Remedios ay kilala sa aming lugar bilang isang dalubhasa sa gawaing bahay, habang ako naman ay isang manugang na hindi gaanong marunong magluto at medyo burara sa pamamahay. Nang siya mismo ang naalok na tumira kami sa kanila, hinawagan ni Marco ang kamay ko at sinabi, "Liza, tuturuan ka naman daw ni Nanay, di ba? Pareho naman tayo nagtatrabaho. Mas makakabuti kung asa tayo sa kanya, hindi ba?" Mukhang tama naman siya. Noong panahong iyon, ang unang buwan ay napakasaya. Tinuruan ako ni Nanay kung paano magluto ng sinigang. Pinatatawanan niya ako habang inaayos ang baluto kong hiwa ng labanos. Ang pagsasalo-salo naming 3 sa hapag-kainan ay hindi naging kailang, bakos ay napakainit sa pakiramdam. Hindi ko alam kung gaano katagal matatagal ang tamis na iyon. Ang pagbabago ay dumating ng dahan-dahan at napaka-natural. 2 buwan na namin sa bahay. Isang umaga, umupo si Nanay sa sofa sa sala at nagsalita. "Liza, pakihanda naman ng almusal. Medyo masama ang pakiramdam ng tuhod ko nitong araw. Siyempre, inihanda ko." Kinabukasan at sama sumunod pang araw, unti-unting naging responsibilidad ko na ang paghahanda ng almusal. Ganon din sa hapunan. Isang gabi, binuksan ni Nanay ang ref at lumingon sa akin. "Ano kayang lulutuin natin?" "Liza, ikaw na. Ang bilis mo kasing kumilos." Isinuot ko ang aking apron. Sa isip-isip ko, hindi naman sa mabilis ako kumilos, Nanay. Nakaupo lang po kasi kayo. Ngunit hindi lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig. Baguhan pa lang ako sa pamilya at napakabigat para sa akin na magsimula ngang hindi pagkakaunawaan. Lumipas ang panahon, naging trabaho ko na ang pahugas ng pinggan, pamamalengke at paglilinis ng banyo. Pagdating ni Mako galing trabaho, hihiga siya sa sofa at sa cellphone. Si Nanay naman ay manonood ng TV. Sa gitna nilang dalawa, maisa akong naghahanda ng hapunan sa kusina. Isang gabi, habang nakatayo ako sa harap ng lababo at naguhugas ng pinggan, napasulyap ako sa sala. Makatabing nakaupo sina Nanay at Marco, masayang nanonood ng isang teleserye. Ang kanilang mahalaka ay abot hanggang sa kusina. Ano kaya ako para sa kanilang dalawa? Tumalsi ang mainit na tubig sa aking kamay. Hindi ako nakaimik, kinagat ko na lang ang aking labi. Ang unang Pasko ay dumating noong 4 na buwan namin sa bahay. 2 linggo bago ang Pasko, lumapit si Nanay na may dalang listahan. "Liza, heto ang listahan ng nga ihahanda natin para sa Noche Buena. 5 klaseng lumpia, 5 klaseng salad, morcon at pancit. Mga 22 tao ang darating, kaya dapat sagana. Ako ang bahalang tumingin sayo." Tinanggap ko ang listahan, bahagyang nangingini ang aking kamay. "Ako lang po maisa, Nanay, ano ka ba? Andito naman ako sa tabi mo at saka ang bilis-bilis mo kayang kumilos."
Lumabas na naman ang masalitang iyon dahil mabilis akong kumilos, wala akong nasabi, tumango na lamang ako. Nang gabing iyon, habang maisa ako nakahiga sa kuwarto, tinitigan ko ang kisame. Kailangan ko bang lutuin ang lahat ng ito para sa 22 tao? Tama ba ito? Walang sagot. Piniki ko na lamang ang aking mata. 2 araw bago ang Pasko, nasimula na akong gumising ng madaling araw. Naghiwa ang gulay para sa lumpia, gumawa ang sarsa para sa spaghetti, at nagmarinat ng morchon. Mag-isa lang ako sa kusina habang si nanay ay nilalakasan ang volume ng TV sa sala. Na umabot ang amoy nga niluluto ko sa sala. Sumilip siya. Liza, tikman mo yang niluluto mo. Noong nakaraang taon, sabi nila matabang daw. Tahimik kong tinikman. Liza, wag masyadong makapal ang balot ng lumpia. Dapat manipis para malutong. Liza, wag mong ay overcook yung pasta. Sumasagot ako. Opo, nanay. Sige po, nanay. Ang gusto kong sabihin ay umiikot lang sa isip ko. Kung may lakas po kayong sigawan ako mula sa sala, hindi po ba pwedeng pumunta kayo rito at tulungan ako kahit sa isang bagay lang? Ngunit hindi ko iyon masabi. Pagkatapos ng Pasko, sinabi ni Marco, Liza, may natira pa bang pagkain mula Noche Buena? Sana dinamihan mo. Iyon lang, walang salamat sa pagod mo o nahirapan ka siguro, walang papuri para sa akin. Wala pala akong halaga, ang pagkain lang. Matapos ko ang magugas ng pinggan, pinatay ko ang ilaw sa kusina. Mula nun, sa tuwing titingin ako sa kalendaryo, ang una kong hinahanap ay ang petsa ng okasyon. Hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa bigat nege pag-iisip na ako na naman ang sasalo nege lahat nege ito mag-isa. Lumipas ang panahon, 1 buwan na lang bago ang Pasko, pakauwi ko galing trabaho, dumaan ako sa palengke, dala ko ang 2 mabibigat na bayong at paa ko ang ginamit ko para itula ang pinto. Nakahiga si Marco sa sofa. Narinig niya siguro ang pagdating ko pero nagpatuloy lang siya sa pagsa-cellphone. Mag-isa kong ibinaba ang pinamili sa harap ng ref at sinimulang ayusin. Dumating ka na pala, mabigat yan, no? Kahit iyon lang sana, mula sa sala, naririnig ang tunog ng TV, inilipat ni Marco ang channel doon, narinig ko ang paglapit ni nanay sa sofa, patuloy lang ako sa paayos ng ref. Nang gabing iyon, habang kumakain, nagsalita si nanay. Liza, ngayong Pasko, darating silang lahat. Ang pamilyang kuya mo, pati ang pamilyang gunso. 22 na yata sila. Ibinaba ko ang aking kutsara tinidor. 22 po? Oo. Mas marami ng 2 kaysa last year. Isasama daw ang kamangkin mo yung asawa niya. Kailangan nating damihan ang pagkain. Tumingin ako kay nanay at saka kay Marco. Nakayuko si Marco, tahimik na kumakain. Marco, sa paghahanda ng Pasko. Pwede mo ba akong tulungan? Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ako, alam mo namang hindi ako marunong magluto. Mapapagalitan lang ako ni nanay. Hindi naman sa pagluluto. Sa pamamalengke, sa pahuhugas ng pinggan. Liza, tumingin sa akin si nanay. Malumanay ngunit matatak ang kanyang boses. Alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho ni Marco? At saka, di bagay sa lalaki ang nasa kusina, ikaw na lang. Nasa bahay ka lang naman Pasko. Nasa bahay ka lang naman. Para itong tinik na bumaon sa lalamunan ko, nagtatrabaho rin po ako, may trabaho rin po ako. Hindi umimi si Marco, napatuloy lang siya sa pagkain, kinuha ko rin ang kutsara ko. Sige na nga, nasa bahay lang naman ako. 10 araw bago ang Pasko, nasimula na ang paghahanda. Bumili ako nga sangkap sa palengke, inihanda ang karne, at tinipon ang nga kailangan para sa pagbabalot na lumpia. Ang listahan ay patuloy na humahaba dahil sa mga idinadagdag ni nanay.
Liza, magluto ka rin ng embutido. Paborito yan ng kuya mo. Liza, nung nakaraang taon, walang leche flan. Gawa ka ngayon. Liza, gumawa ka na rin ng fruit salad. Iba pa rin ang lasa ng gawang bahay. Isinusulat ko ang lahat sa isang maliit na notebook. Halos mapuno ang kalahating ang pahina. Isang gabi, umupo ako sa tabi ni Marco. Maingat pero gusto kong maging tapat. Marco, pagod na ako nitong maaraw. Sa paghahandang maisa para sa Pasko, parang hindi na kaya ng katawan ko. Itinaas ni Marco ang tingin mula sa kanyang cellphone. Gaano ka kapagod? Nandiyan naman si nanay. Si nanay, listahan lang ang binibigay pero hindi naman siya tumutulong. Bahagyang nabago ang ekspresyon ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Siya naman ang napaplano ng lahat, di ba? Makaiba ang papaplano sa pagtatrabaho, sandaling katahimikan. Liza, ilang taon na si nanay, malapit na siyang mak-70. At alam mo naman kung bakit tayo lumipat dito, di ba? Para gumaan ang buhay niya. Ako, tanong ko, nanginginig ang boses ko. Ako, hindi ba pwedeng gumaan din ang buhay ko? Tumingin sa akin si Marco, may sasabihin sana siya, pero ibinaling na lang ang tingin. Masyado ka lang sensitibo. Mapahinga ka. Mawawala rin yan pagkatapos ng Pasko. Hindi na ako nagsalita pa. Pagkatapos na kay Pasko, may susunod na naman ko kasyon. Hindi mo ba alam yon o nagkukunwari ka lang na hindi mo alam? Nagtalukbong ako ng kumot. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko, pakiramdam ko, kapag umiyak ako, talo ako. Laki na lang akong nakditias. 2 araw bago ang Pasko, gumising ako ng alas 5 ng umaga. Kailangan kong unahin ang mga gulay. Spinach, kangkong, toge, carrot, singkamas, 5 klase, kailangang ihanda, timplahan, at igisa. Aabutin din iyon ng 3 hanggang 4 na oras. Habang namumula ang kamay ko sa paghahanda ng gulay, napasulyap ako sa sala, naghahanda si Marco para pumasok sa trabaho, nag-ayos ng kurbata, natama ang aming mata. Ang aga mong gumising, iyon lang. Hindi mo ba ako nakikita dito sa harap ng kusina? Hindi mo ba naamoy ito? Wala ka bang nararamdaman? Ngumiti ako. Ingat ka sa pagpasok. Lumabas si Marco. Sumara ang pinto. Naiwan na naman akong maisa sa kusina. Bisperas ng Pasko. Lakpas alas 12 ng gabi, pero napiprito pa rin ako ng lumpia. Ang amoy ng mantika ay kumalat sa buong bahay at ang buhok ko ay basa na sa pawis. Lumabas si nanay mula sa kanyang kwarto. Liza, hindi ka patapos? Kailangan ko pa pong pakuluan yung sabaw para sa agahan bukas. Bukas na yan ng madaling araw. Kailangan mong gumising ng alas 4 para sa paghahanda ng almusal. Hawak ko pa rin ang kawali habang nakatingin kay nanay. Alas 4 ng umaga. Kailangan mo magluto ng agahan at maghanda ng mesa. Dapat tapos na ang lahat bago dumating ang magkamaanak. Pumasok na si nanay sa kanyang kwarto. Matagal kong tinitigan ang apoy sa kalan. Alas 4. Alas 12 na ngayon. Nanghina ang kamay ko. Ang tunog ng pumipritong mantika ay parang nagimalayo. Hindi ko na alam kung nakatayo ba ako o nakaupo. Tulala lang ako. Hanggang kailan ako mabubuhay ng ganito? Sa unang pagkakataon, naging malinaw ang tanong na iyon sa isip ko. Ang damdaming parang ulak na lagi nakapalibot sa akin ay biglang naging malinaw na mga salita sa harap ko. Pinatay ko ang apoy sa kalan. Pumasok ako sa kwarto at umupo sa kama. Hindi ko na kaya. Alas 1 na madalang araw. Nakahiga ako pero hindi makatulog. Tinitihan ko ang kisama. Sa dilim namoy ko pa rin ang amoy kusina sa akang damit. Amoy mantika, amoy ginisang gulay, amoy tuyo para sa sabaw. 3 oras na lang kailangan ko na namang bumangon. Pinikit ko ang aking mga mata. Kailangan kong matulog para makayanan ko.
Pero sa likod ng aking mata lukap may masalitang paulit-ulit na dumadaan. Nasa bahay ka lang naman, masyado ka lang sensitibo. Kailangan mong gumising ng alas 4. Nagpabiling-bailing ako. Tinatanggal ang kumot. Pagkatapos ay ibinabalik. Gagawin ko ba ulit ito sa susunod na taon? At sa susunod pa, taon-taon dumarating ang Pasko. Ang Pasko ay sinusundan ng bagong taon at ang bagong taon ay sinusundan na naman ng Pasko. Tiniis ko ang lahat na iyon. Akala ko kapag tiniis ko matatapos din, pero walang katapusan. Sa lugar na akala ko ay dulo na, may panibagong simula na naman hanggang kailan tama na magtiis. Alas 2 na nga madaling araw, nakadila pa rin ako. Alas 2:30, mahinang naririnig ang hili mula sa kwarto ni nanay. Si Marco ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan akong bumangon. Walang ingay, napaka-dahan-dahan. Binuksan ko ang pinto nga aparador. Gamit ang dalawang kamay, maingat kong hinawakan ang hawakan. Pinigil ko ang aking hininga, baka tumuno. Tumingin ako sa loob nga aparado. Anong dadalhin ko? Walang plano. Hindi ito isang biglaang desisyon. Alam ko lang na hindi na ako pwedeng manatili pa sa lugar na ito. Ang katawan ko ang unang nakaalam. Bago pa ang isip ko, nagsimulang kumilos ang mga kamay ko. 2 set ng pang-araw-araw na damit, toiletries, charger, wallet, iyon lang. Wala akong plano kung saan pupunta. Hindi ko alam kung gaano ako katagal mawawala. Ang alam ko lang kailangan kong umalis sa bahay na ito. Nangingini ang kamay ko habang isinasara ang zipeng bag. Hindi ba ito mali? Sandali akong huminto. Sino ang maghahanda-nagahan sa Pasko? Paano ka pa dumating ang nga kamaanak? Gaano kayo maalala si nanay? Ang nga paisip na iyon ay parang alon na humahampas sa akin. Lagi akong tinatangay ng mga along iyon pabalik sa aking kinalalayan. Magtiis ka, kaunti na lang. Ngayon lang. Ngayong Pasko lang. Pero ibang ngayon. Sa unang pagkakataon, hindi ako umatras sa harap na nga along iyon. Kaya ano ngayon? Hindi makakapahan din ng Pasko kung wala ako. Problema ko ba yun? Responsibilidad ko bang maisa ang pagkain para sa 22 tao? Normal ba ang gumising nga alas 4? Binitbit ko ang bag, alas 3 na ng madaling araw. Binuksan ko ang pinto ng kuwarto, madilim ang pasilyo. Dahan-dahan akong humakbang, pinipigilan ang ingay ngang aking nga paa. Pinigil ko ang aking hininga padaan ko sa kuwarto ni nanay. Patuloy ang kanyang hili, hindi ko binuksan ang ilaw sa kusina. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana. Sa ilalim na liwanag na iyon, kumuha ako ng paper at ballpen. Matagal bago ako nakapasulat. Anong isusulat ko? Sorry, hindi. Wala akong kasalanan. Ingat kayo, hindi rin. Sa huli, ito ang isinulat ko. Wala po ako sa bahay ngayon. Maligayang Pasko po sa inyo. Ibinaba ko ang ballpen, inilagay ko ang sulat sa mesa at tumalikod. Sa sandaling iyon, nakita ko ang kusina. Ang ngalumpia na pinirito ko buong gabi ay maayos na, nakasalansan sa isang bilao. Sa loob ng ref, ang mga inihandang gulay ay nasa kani-kanilang lalagyan. Ang sabaw na kalahati ng naluto ay nasa kaldero. Ang mga pagkain iyan, ilang araw kong pinapuyatan. Kakaiba pero wala akong panghinayang. Hindi ako nang hinayang na iwanan ang mga ito. Sa halip, ang paiwan sa mapakain iyon ay tila nagsasabi kung ano talaga ako sa bahay na ito. Naglakad ako papunta sa pinto. Isinuot ko ang aking sapatos. Hinawakan ko ang doorknob. Kapag binuksan ko ang pinto na ito, baka hindi na ako makabalik. Alam ko okay lang.
Bumukas ang pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Malami, ang lami ng Disyembre. Sandali akong tumayo at tumingala sa langit. May ilang bituin, tahimik ang subdivision. Kakaiba ang pakiramdam. Akala ko makokonsensya ako, pero hindi. Akala ko matatakot ako, pero hindi rin. Nakahinga lang ako, isang bagay na halos 5 taon ko nang hindi naramdaman sa bahay na iyon. Ganito pala ang pakiramdam ng huminga. Nagsimula akong maglakad. Habang papunta sa pangunahing kalsada para humanap ng taxi, naganap ako ng hotel sa aking cellphone. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal ako, naghahanap ako ng lugar kung saan ako maisang mapapasko. Habang nag-scroll ako sa screen, natawa ako. Hotel sa Pasko? Hindi ko akalain na gagawin ko ito, pero hindi ako tumigil. Pinindot ko ang book button. Sa bintana ng taxi, dumadaloy ang tanawin ng siyudad sa madaling araw. Isa-isang dumadaan ang nga ilaw ng poster. Habang tinitinan ko ang nga ilaw, may naalala akong matagal ko nang kinalimutan. Kailan ako naging ganito? Bago ako ikasal, tuwing Pasko, kasama ko si Mama sa kusina, nakukuwentuhan kami, kapag tumatawa siya, tumatawa rin ako. Ang paghahanda para sa Pasko ay hindi ganun kabigat, iba pala talaga kapag may kasama ka. Gusto kong maya, hindi ko pinigilan, hinayaan ko lang. Sinulyapan ako ng taxi driver sa salamin at ibinalik ang tingin sa daan. Tahimik akong umiyak. Ang siyudad sa madaling araw ay patuloy na dumadaloy sa labas ngang bintana. Alas 4 ng umaga nang makarating ako sa hotel, ang oras na dapat sana ay ginigising ako ni nanay. Ibinaba ko ang aking bag sa kama at umupo. Mainit ang kwarto, tahimik. Walang tumatawag sa akin, walang kailangang gawin, kailan pa huli ito. Binuksan ko ng kaunti ang kurtina, tanaw ang mailaw ng siyudad, ibang tanawin mula sa bahay. Kakaiba po hindi masama, kinuha ko ang aking cellphone. Ay sinilant mode ko ito at itinaboy sa tabi ni unan. At sa unang pagkakataon, sa umaga ng Pasko, nahiga ako, malinis ang kumot. Kakaiba ang amoy ng unan, walang amoy mantika. Ganito pala. Pinikit ko ang mata. Ganito pala natutulog ang ibang tao sa umaga ng Pasko. Para bang hindi na ako magigising muli, agad akong nakatulog. Isang tulog na matagal ko nang hindi naranasan, isang tulog na pinili ko. Alas 6 ng umaga, araw ng Pasko. Kumatok si Aling Remedios sa pintong ng kanyang manugang. Liza, Liza, gising na, alas 6 na, walang sumasagot. Nagtaka si Remedios pero naisip niya na baka pagod lang ang manugang kaya nauna na siya sa kusina. Dapat sana ay kumukulo na ang sabaw. Dapat sana ay may amoy ng piniprito. Patay ang ilaw sa kusina. Bakit hindi pa nakasindi ang ilaw? Malamig ang kalan. Walang laman ang kaldero. Binuksan niya ang ref. Ang nga inihandang sangkap kagabi ay nandun pa rin. Isang kusinang walang anumang nasimulan. Bumalik si Remedios sa kwarto ng manugang. Binuksan niya ang pinto. Mayos na nakatupi ang kumot. Bukas ang aparador at walang laman. Wala ang ma-makeup na dapat sana ay nasa ibabaw ng tokador. Wala si Liza. Tumayo si Remedios dun. Matagal na tinitigan ang kwarto. Ilang minuto pa bago niya nakita ang sulat sa mesa sa kusina. Wala po ako sa bahay ngayon. Maligayang Pasko po sa inyo. Dahan-dahang ibinaba ni Remedios ang sulat. Nagising si Marco nang kumatok si Remedios sa kanyang pinto. Marco gising. Anong oras na? Wala si Liza. Napabalik-was si Marco. Ipinakita ni Remedios ang sulat. Binasa ito ni Marco na 2 beses, 3 beses. Anong ibig sabihin ito? Kinuha niya ang kanyang cellphone.
tumawa, mahaba ang ring bago naputol, tumawag uli, naputol uli. Nay, hindi sinasagot ni Liza ang tawa. Hindi sumagot si Remedios. Nakatingin siya sa direksyon ng kusina. Hindi ba dapat may gawin tayo? Anong oras darating ang makamaanak? Alas 7:30. Tiningnan ni Marco ang orasan, 6:20 AM. Mayroon silang 1 oras 10 minuto. Hinanap ni Remedios ang apron. Binuksan sa rin niya ang mga drawer sa kusina. Hindi niya alam kung nasaan ang apron. Lagi kasing si Liza ang naksuso nito. Binuksan niya ang ref. Nandun ang nga gulay sa kani-kanilang lalagyan. Ang nga lumpia ay nakasalansan sa bilaw. Magaginawa ni Liza buong gabi. Kahit ito na lang ang initin. Kumuha si Remedios ang kaldero. Kailangan niyang magluto ng sabaw. Kailangan muna niyang magisa. May sibuyas at bawang sa ref. Matagal niyang hinanap kung nasaan ang patis. Sinindihan niya ang kalan. Naglagay mantika. At doon napaktanto ni Remedios. Hindi ko alam kung paano gamitin ang kusinang ito. Kusina nila iyon. Halos 5 taon na silang nakatira doon. Pero hindi niya alam kung nasaan ang toyo. Hindi niya alam kung anong bote ang suka. Hindi niya alam ang tamang timple ng pagkain. Dahil si Liza ang nakakalam lahat. Kinuha niya ang sandok, nanibago ang kanyang kamay. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling humawak ng sandok. Pumasok si Marco sa kusina. Nay, may tutulong ko, maksaying ka. Sanang bigas, itinuro ni Remedios ang ilalim ng lababo. Yumuko si Marco, ito ba yung rice dispenser? Ang laki naman, bilisan mo na. Natapon ang bigas habang kinukuha ni Marco, kumala sa sahi. Habang sinusubukang walisin, nasagi niya ang isang plato at nabasa ito, isang malakas na tuno, lumingon si Remedios. Nakatayo si Marco, hindi makagalaw. Sige na, umalis ka na diyan. Umalis si Marco sa kusina. Habang winawalis ni Remedios ang nabasa na pirasong plato, kinagat niya ang kanyang labi. Lahat na ito, ginagawa ni Liza mag-isa. Ito ang unang pagkakataong naisip niya yun. Isang pag-isip na hindi kailaman pumasok sa kanyang isipan. 7:20 AM. Tumuno ang doorbell. Unang dumating ang pemiye ng panganay niyang anak. Sumunod ang nga apo at ang pemiye ng bunso. Biglang napuno ang entrada. Nay, nasaan po si Ate Liza? Sandali, nasa kusina. Umiwas NG tingin si Remedios. Pumasok ang nga kamaanak sa sala at napatingin sa mesa, wala pang nakahain. Tanging amoy lang ng nilulutong sabaw ang nanggagaling sa kusina. Nay, yung handa po sandali lang. Pumasok si Remedios sa kusina. Mamadali ang kanyang magkamay. Inilipat ang maginisang gulay sa plato, naglagay ng kawali sa kalan para initin ang lumpia. Hindi niya alam kung gaano karaming mantika ang ilalagay kaya tinantiya na lang niya. Sobrang dami. Lumubo ang lumpia sa mantika. Bakit nakaganito? Ang sabaw ay hindi pa rin tama ang timpla. Nilagyan niya nga asin, umala, dinagdagan ng tubig. Tumabang na naman. Sumili ang panganay niyang manugang. Nay, tulungan ko na po kayo, huwa na. Kaya ko na, hindi niya kaya. Nadile ang almusal ng 2 oras. Ang nakahainang sa mesa ay ang mga lumpia at ginisang gulay na ginawa ni Liza buong gabi. Ang sabaw ay paiba-iba ang lasa at ang kanin ay hilaw. Halos hindi na ito handan kundi isang basta-bastang almusal. Tahimi ang nga kamaan na, una na tanong ang nga bata, lola, nasaan po si Tita Liza? Ibinabo ni Remedios ang kanyang kutsara, wala siya ngayon. Bakit po? Nakaroon na nga emergency. Mahinang natanong ang panganay niyang anak. Nay, nasaan po si Liza? Hindi po siya matawagan. Hindi sumagot si Remedios. Tumingin siya sa labas ang bintana, natahimi ang sala. Sa gitna nga nakakailang nakatahimikan, may mga narinig si Remedios na mga tuno sa kanyang isipan.
Ang tunok nga paghihiwa nga gulay nga alas 5 nga umaga, ang tunok nga papiprito nga lumpia nga alas 12 nga gabi, ang tunok nga gabayong na hinihila sa umaga, mga tunok na laging naririnig sa bahay. Mga tunok na hindi niya kailanman pinansin. Lahat pala iyon ay tunok ni Liza. Gusto niyang maya. Pinigilan ni Remedios. Isang taong hindi kailanman napakita ng kahinaan sa harap ng manugang. Hindi siya maring umiyak sa harap ng kamaana, ngunit nangingini ang kanyang kamay. Ang kamay niyang may hawak na kusara sa unang pagkakataon ay nanginig. Pagkaalis na mga kamaana, naging tahimik muli ang bahay. Maisang nakatayo si Remedios sa kusina. Tamba ang mga hugasin, mga pinggan na ginamit ng 22 tao. Matagal siya nakatayo sa harap noon. Lagi itong ginagawa ni Liza Maisa. Binuksan niya ang gripo. Sa unang pagkakataon sa kusinang iyon, si Remedios ang nahugas ng pinggan. Pumasok ang malamig na tubig sa loob ng kanyang guwantes. Muntik na niyang mabitawan ang isang plato dahil madulas. Sandali siyang naalinlangan kung paano gamitin ang esponga. Sa labas naririnig niya si Marco na nakaupo sa sofa nagse-cellphone. Walang sinabi si Remedios, nagpatuloy lang siya sa paghuhugas, isa-isa. Habang ginagawa iyon, naisip niya, ano ba ang ginawa ko kay Liza? Alam na niya ang sagot. Kailangan lang niya ng kaunting panahon bago ito masabi. Nang gabing iyong mag-isang ginakaupo si Remedios sa kanyang gikuarto at nag-text kay Liza. Liza, anak, ipagod ka siguro. Kumain ka na ba? Chinichiga niya ang screen. Hindi niya alam kung tama ba ang sinabi niya. Baka huli na? Walang dumating na reply. Inilagay ni Remedios ang cellphone sa kanyang kandungan at tinitigan ang dilim sa labas. Sa unang pagkakataon, ramdam na ramdam niya ang kawalan ng kanyang manugang sa buong bahay. 3 araw akong nanatili sa hotel. Sa unang araw, natulog lang ako. Pagising sa umaga, pipikit ulit ako. Walang tumatawag, walang kailangang gawin. Dahil sa paninibago, matagal kong tinitigan ang kisame. Kapag nagugutom, order akong pagkain. Maisa akong kumakain. Pagkain sa isang hotel room sa araw ng Pasko, maisa. Kakaiba pero masarap. Hindi dahil sobrang sarap, kundi dahil mapayapa. Isang pagkain na hindi ko kailangang maalala sa iisipin ng iba. Sa ikalawang araw, binuksan ko ang aking cellphone. May 31 missed calls, 18 mula kay Marco, siya mula kay nanay at 4 mula sa hindi kilalang numero. Marami ring text. Binasa ko ang nga text ni Marco. Liza, nasaan ka? Sagutin mo ang tawag. Nag-aalala ako, mag-reply ka. Nasaan ka ba talaga? Bakit mo ginawa to? Ang huling text ay, sinira mo ang Pasko ng pamilya. Tama ba tong ginagawa mo? 3 beses kong binasa ang text na iyon. Sinira ang Pasko. Natawa ako. Hindi ako nasaktan. Nakakatawa lang. Ang pagluluto ko mag-isa, ang pagising ko madaling araw, ang 5 taong pagsasalo kong lahat ng gawaing bahay ay hindi nila naisip. Ang pagkawala ko sa bahay na iyon ang sumira sa Pasko. Ang pagkawala ko ang problema. Ang katotohanan ng hindi, tumatakbo ang bahay ko. Wala ako ang problema, hindi ako. Isinara ko ang cellphone. Sa mga text ni nanay, ang huli lang ang binasa ko. Liza, anak, pagod ka siguro. Kumain ka na ba? Matagal kong tinitigan ang text na iyon. Pagod ka siguro. Kakaiba ang dating ng salitang iyon sa akin. Hindi kailanman naksabi si nanay ganun. Walang papuri, walang paalo, walang salamat sa pagod mo. Pero ang maikling text na iyon. Huli na po, nanay. Hindi ako nag-reply. Sa ikatlong araw, inayos ko ang aking magamit. Hindi ako tumakas mula sa simula. Hindi ako natangkang maglaho. Gusto ko lang huminga. At ngayon, sapat na ang nahinga ko, kailangan ko nang bumalik. Ngunit hindi na bilang dating ako. Habang nasa taksi pawi, inayos ko ang nga sasabihin ko. Baka manginig ang boses ko, baka umiyak ako. Pero okay lang,
Kahit umiyak, kailangan kong sabihin ang dapat sabihin, hindi ko na ito lulunukin. Pinindot ko ang password sa pinto. Klik, bumukas ang pinto. Nasa sala si Marco. Pagat kita sa akin, agad siyang tumayo. Liza, hinubad ko ang aking sapatos at pumasok. Ibinaba ko ang aking bag at umupo sa sofa. Saan ka galing? Hindi ka matawagan. Sa hotel, bumuntong hininga si Marco. Sa hotel, sa Pasko. Ano ba yan? Tumingin ako kay Marco. Dati yuyuko ako. Magsosorry ako. Iba ngayon. Pakitawag si nanay. Kailangan nating mag-usap. Natigilan si Marco. Ngayon? Oh, ngayon. Lumabas si nanay mula sa kanyang kwarto. Ang tingin niya sa akin ay parang bago. Parang may gusto siyang sabihin at parang may nawala sa kanya. Kaming tatlo ay umupo sa sala, nakakailang nakatahimikan. Ako ang unang nagsalita. Nanay, may sasabihin po ako. Tumingin sa akin si nanay. Dahil nakatira tayo sa iisang bahay, inisip niyo po na natural lang na ako ang gumawa ng lahat, di ba? Hindi sumagot si nanay. Napatuloy ako, nanay. Pakiramdam ko po ay sinasakal ako sa bahay na ito. Habang sinasabi ko ito, naramdaman kong nangingini ang lalamunan ko. Naramdaman kong namumo ang luha sa aking nga mata. Hindi ko pinigilan ang almusal, naging trabaho ko. Ang hapunan, trabaho ko. Ang paglilinis, pamamalengke, lahat naging trabaho ko. Ni minsan, hindi po kayo nasabi ng tara, tulungan tayo. Lagi na lang, Liza, ikaw na ang bilis mo kasing kumilos. Yun lang po. Ang kamay ni nanay ay tahimik na gumalaw sa kanyang kandungan. Tuwing Pasko po, nanay, ilang araw akong gumigising ng madaling araw maisa. Alas 12 gabi, napiprito ng lumpia. Alas 4, nagluluto ng sabaw. Pagkain para sa mahigit 20 tao, maisa ko pong ginawa. Kayo po nanonood ng TV sa sala, si Marco nakahiga sa sofa. Yumuko si Marco. Tao rin po ako, napapagod din po ako, gusto ko rin pong magpahinga tuwing Pasko, nabasag ang boses ko, hindi po dahil nakatira tayo sa iisang bahay, ang oras ko ay para sa inyo. Ang katawan ko po ay hindi rin sa inyo. Mahabang katahimikan, una nagsalita si Marco. Liza, alam ko, naging pabaya ako. Inaamin ko yon. Tumingin ako kay Marco. Makaiba ang paamin sa pagbabago. Magbabago ako. Narinig ko na yan dati. Natahimik si Marco. Dahan-dahang nagsalita si nanay. Liza, tumingin ako kay nanay. Namumula ang kanyang mata. Sa unang pagkakataon nakita ko siyang ganito. Isang taong buong buhay na naging matata. Hindi kailanman napakita ng kahinaan sa harap ng manugang. Patawad. Ang isang salitang iyon ay bumagsak sa gitna ng silit. Sandali akong napigil sa paghinga. Noong umagang Pasko, mag-isa ako sa kusina. Hindi ko alam kung nasaan ang patis. Nanibago ako sa paghawak ng sandok. Habang nahuhugas akong gapinggan, naisip ko, lagi itong ginagawa ni Liza mag-isa. Humina ang boses ni nanay. Inisip kong natural lang dahil nakatira tayo sa isang bahay. Dahil manugang kita, akala ko natural lang. Pero mali pala ko. Pinunasan ko ang aking luha. Pinunasan din ni nanay ang gilid ng kanyang mata. Matagal bago ako nagsalita. Nanay, hindi ko po gustong umalis sa bahay na ito. Tumingin sa akin si nanay. Gusto ko lang pong mamuhay dito bilang parte ng pamilya, hindi bilang katulong. Dahan-dahang tumango si nanay. Mula ngayon, pahahatian natin ang gawaing bahay. Ikaw, si Marco, at ako. Sa mga okasyon, kakain tayo sa labas o bawasan ang handa. Hindi ko na po kayang magluto para sa 20 tao maisa. Sabi ni Marco, sige. Pauwi ko, ako ang maglilinis.
Sabay na rin tayo mamalengke. Tininan ko si Marco, sana hindi lang salita, hindi ko iyon sinabi. Hahayaan ko siyang patunayan. Ang papapakita sa gawa at hindi sa salita ay isang bagay na dapat niyang malaman. Mahina na salita si nanay. Liza, sana sinabi mo sa akin agad. Tao lang din ako, kailangan kong malaman. Tumingin ako kay nanay, gusto ko rin pong sabihin, nanay. Pero binigyan niyo po ba akong pagkakataon para makapagsalita? Hindi ko rin iyon sinabi. Hanggang dito na lang muna. Hindi lahat ay mareresolba sa isang upuan. Matagal na itong naipon. Alam kong hindi ito matutunaw sa isang usapan lang. Ngunit ngayon sa unang pagkakataon, narinig ang boses ko sa bahay na ito. Sapat na iyon. Dumating ang gabi, pumasok si nanay sa kusina, mula sa sofa, pinanut ko siya, binuksan niya ang ref, kinuha ang maga na tirang sangkap, isinu ang apron, Liza, ako na ang magahapunan. Mapahinga ka, sandali akong natulala. Si nanay, mahahapunan, tulungan ko na po kayo, huwa na, diyan ka lang. Medyo hindi sanay ang kanyang kamay. Mabagal ang pagiwa. Kakaiba ang direksyon ng pagiwa ng sibuyas. Pero ginawa niya. Umupo si Marco sa tabi ko. Wala akong sinabi. Mula sa kusina, naririnig ang tunog ng sangkalan. Tunog na sinanay lang ang gumagawa. Mabagal at hindi sanay na tunog. Habang pinakikinggan ko iyon, naisip ko ito ang simula. Hindi ito isang perpektong pagkakasundo. Hindi lahat ay naayos na. Si nanay ay medyo awkward pa rin. At si Marco ay may mga pagkataong bumabalik sa dati. Ngunit may isang bagay na nakbago. Ngayon, hindi ko na nilunok ang lahat. At ngayon, sa kusina ng bahay na ito, ibang tao ang humawa ng sangkalan, isang maliit ngunit malinaw na pagbabago. Ang pagbabago ay hindi dumating na parang pelikula. Walang isang usapan na nabago sa lahat. Hindi biglang naging mabait si nanay at hindi rin naging eksperto sa gawaing bahay si Marco sa isang gabi. Dahan-dahan lang, paunti-unti, halos hindi mo mapapansin, ang unang linggo ay puno ang bakay lang. Sinubukan ni nanay na maghanda ng almusal, pero nasuno niya ang 2 pritong itlog. Napuno ng uso ang kusina. Binuksan ko ang bintana at walang sinabi. Mahinang nasalita si nanay, matagal na kasi akong hindi gumagawa, hindi nasanay ang kamay ko. Okay lang po nanay, noong una nasusunod ko rin lahat. Tumingin sa akin si nanay, may sasabihin pa sana, pero tumalikot na lang. Iyon pala ang paraan niya ng pasasalamat. Nalaman ko nung araw na iyon. Tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Sa unang 2 araw, nagpatyum siya pakuwi. Hindi pa sanay, nalimutan niya ang ilalim ng sofa at ang banyo. Hindi ko siya pinuna. Kinabukasan ako ang nagtapos. Sa 3 araw, kusa siyang naglinis ng banyo. Hindi ko sinabi. Nakunwari akong walang napansin. Pero sa isip ko, kaya mo naman pala. Bakit hindi mo ginawa nun? May sumibol na sa mo ng loop. Pero kasunod nun, may isa pang damdamin. Pero ginagawa na niya ngayon. 2 damdamin ang sabay na naramdaman ko. Mukhang iyon ang tama. Kung paano ang sugat ay hindi naghihilom sa isang gabi. Ang relasyon ay hindi rin bumubuti sa isang iglap. Lumipas ang 2 buwan. Si nanay ang nag-almusal 2 beses sa isang linggo. Ako sa mga natitirang araw. Sa hapunan, salitan kaming 3. Kapag si nanay ang nagluto, minsan maalat o matabang, kumakain lang ako, kumakain din si Marco. Isang gabi habang kumakain, nasalita si Marco. Nay, ang sarap ng tinola nyo ngayon. Natigilan si nanay. Hindi ba malat? Medyo puro lasang luto ni nanay. Ngumiti ng bahagya si nanay. Nakita ko ang ngiting iyon. Isang ngiti na ngayon ko lang nakita. Isang ngiting taong hindi sanay mapuri. Gusto rin pala ni nanay na makilala. Naisip ko, hindi natin alam iyon sa isa't isa.
Nang 2 buwan na lang bago ang susunod na malaking okasin habang naghahapunan, si Nanay ang unang nagsalita. Liza, sa darating na bagong taon, anong gagawin natin? Ibinaba ko ang aking kubyertos. Ako po, Nanay, iniisip ko paano kaya kung kumain tayo sa labas. Sandaling naisip si Nanay, anong sasabihin natin sa mga kamaanak? Sabihin po natin na dahil may edad na kayo at abala rin kami, simple na lang ang gagawin natin. Sabi ni Marco, sa ngayon ako, sa totoo lang, parang lahat naman nahihirapan kapag dito naghahanda. Ano kayang isipin ng kuya mo? Gusto niyo po ako ang magtanong? Tumingin sa akin si Nanay. Matagal bago siya nagsalita, sige, itanong mo. Iyon lang. Ngunit maraming kahulugan ang salitang iyon. Sa unang pagkakataon, may ipinagkatiwala sa akin si Nanay. Maliit na bagay pero hindi ito maliit na bagay. Araw ng bagong taon, kaming tatlo ay nakasuot ng komportableng damit sa halip na formal na kasuotan. Sa isang restoran, natipon ang pamilya ng panganay at bunsong kapatid. Sa halip na magpakain pinapuyatan, nakahayin ng pakain ang dumating. Wala nagiwang nga gulay para sa 20 tao. Walang gumising nga alas 4 nga umaga. Sabi nga panganay na anak, ne, mas maganda pala ito. Komportable ang lahat. Ngumiti si Nanay. Oo nga, tumatanda na ako. Kailangan ko na rin isipin ang mga ganito. Habang pinakikinggan ko iyon, tahimik akong kumain. Hindi ko akalain na sasabihin ito ni Nanay. Isang damdamin na hindi ko matukoy kung paganga ba o panghinayang ang bumalo sa akin. Sumagi rin sa isip ko paano kaya kung ilang taon na itong mas maagang nangyari. Pero hindi ko pinaktakal ang isipang iyan. Nangyari na ngayon, kayo kina. Pagkatapos kumain, palabas ng restoran, lumapit sa akin si Nanay. Naglakad kami na magkatabi, walang imik. Si Nanay ang unang nagsalita. Liza, opo Nanay, yung paalis mo nung Pasko. Mabuti na lang at ginawa mo. Muntik na ako mapahinto sa paglalakad. Kung hindi ka umalis noon, siguro hindi ko malalaman. Patuloy akong hindi makakaalam. Tahimik ang boses ni Nanay. Isang boses na pinipigilan ang emosyon. May paraan ako ng pamumuhay na mahirap baguhin. Pero ngayon, alam ko na tao rin pala ang manugang. Sandali akong tumingin kay Nanay. Nahirapan din siguro si Nanay. Gusto ko maya, pinigilan ko. Baka umiyak din si Nanay. Ayokong umiyak kaming dalawa dito. Ako rin po, Nanay. Ano? Dapat po sinabi ko sa inyo ng mas maaga. Nagtitiis maisa, nasasaktan maisa. Hindi rin po iyon nakabuti sa akin. Sandaling tiningnan ni Nanay ang mukha ko. At sa katuming ginulit sa harap at naglakad. Sige, mula ngayon, magsalita ka, makikini ako. Ang isang pangungusap na iyon ay mas mabigat kaysa sa isang mahabang away. Pauwi sa sasakyan, tumingin ako sa labas. Ang mapuno ay naninilaw na. Pagkatapos ng tag-araw, darating ang tag-ulan. At pagkatapos ay taglamig na naman. At darating ang Pasko. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit tingnan ko ang kalendaryo, parang hindi na ako matatakot. Dahil hindi na ako nag-iisa. Hindi perpekto. Minsan, hindi pa rin sanay magsalita si Nanay at si Marco. Minsan lumalabas ang dating ugali. Ako rin, minsan nasasaktan, pero may nagbago. Ngayon, nakakapagsalita na ako. Hindi ko na kailangan matiis. Hindi ko na kailangan gumising ng madaling araw maisa. At higit sa lahat, ngayon sa bahay na ito, ako ay isang tao. Gabi, kaming tatlo ay nakaupo sa sala, umiinom ng saa. Nababala si Nanay ng dalandan. Hawak ni Marco ang remote. Anong panunurin natin? Kahit ano. Kayo po, Nanay, kahit ano gusto ko.
Isang ordinaryong usapan, ngunit gusto ko ang usapang iyon. Ang amoy nga balat na, dalandan ay kumala sa sala. Ang tunog mula sa TV ay naririnig. Inabot sa akin ni nanay ang isang piraso ng dalandan. Tinanggap ko, ito pala ang pamilya. Sabay-sabay kumain, naghati sa dalandan, tahimik na nakaupo sa isang lugar. Isang bagay na matagal nang nawala sa akin, mainit sa pakiramdam. Isang init na dahil hindi perpekto, mas totoo. Nang gabing iyon, nasulat ako sa aking tala-arawan. Matagal ko nang hindi ginagawa. Hindi ako nasulat ng malaalim na salita, maikli lang. Ngayong bagong taon, hindi ako gumising ng madaling araw. Hiniay ko na prito na lumpia may isa. Binigyan ako ng dalandan. Walang kwenta po parang lahat na. Ibinaba ko ang balpen. Sa labas, may buwan. Bilo at maliwana, matagal kong tinitigan ang buwan na iyon. Mahihirapan pa rin ako paminsan-minsan. Baka makasagutan kami ni nanay, baka masaktan ako kay Marco. Pero ngayon, alam ko na, hindi pa titis ang sagot. Ang pagsasalita ay hindi sisira sa pamilyang ito. Sandaling naktago ang buwan sa likod ng ulap at lumabas ulit. Pata ako ng pamilyang ito, hindi katulong, pamilya lang. Ang masalitang iyon ay tumimo sa aking puso, tahimik at matatak. Ang kuwento ni Liza ay hindi kuwento ng isang espesyal na tao. Ito ay kuwento ng sinumang gumigising ng madaling araw mag-isa, ng sinumang natutong magtiis ay isang birtud, ng sinumang binura ang sarili sa ngalan ng pamilya. Ang iyong oras ay sa iyo. Ngayong araw, subukan mong iparinig ang iyong boses.